The roof is all fucked up. Fucked up. Holy shit! Dude! Oh my... Go! Go! I could have sworn I saw a person. Sa isang mabato at mabangin na kabundukan sa gilid ng karagatan ay may kakaibang makukunan ng kamera. Nagumpisa ang video sa pagkuha ng cinematic view ng karagatan pero hindi lang ito ang nagpamangha sa nagre-record nito dahil magbibigay pa ito ng palaisipan sa kanya nang muli nitong i-review ang footage. Hindi nila ito napansin at the moment kaya naman labis silang kinilabutan nang matuklasan din nilang marami palang tao ang tumatalon rito upang magpakamatay. Panoorin mo maigi. Rewatching this video I took of the ocean and I just now realized I captured a voice. Clearly, it's not my voice. Malinaw na malinaw ang boses na maririnig at ayon pa sa babae ay walang tao o sino man ang nasa paligid. Ang nakapagtataka pa ay ang boses na ito ay parang robot nagsasalita. Naniniwala ang mga viewers sa maaaring espiritu ito ng lalaki o sino mang namatay sa parehong spot kung saan nag-i-enjoy ang babae. Maaaring ini-enjoy rin nito ang magandang view ng karagatan, multo man ito o hindi, ay nanatili na lamang din itong palaisipan sa babaeng nakarecord nito. Ang babaeng ito ay mag-isa sa kanyang bahay at habang mag-isa siya rito, ay bigla siyang makakaranas ng mga nakapangingilabot na pangyayari. Pero ya me da miedo ir a grabar, la verdad. Estoy acostada aquí, literal no hay nadie. No se puede hacer, me da miedo ir a ver. Yo creo que me va a parar a ver. Me da miedo, me da miedo, me da miedo. Puta madre. Ni modo. No mames, no mames. Eso no estaba tirado ahorita. El cereal se supone que estaba ahí arriba. No mames, la neta, no mames. Vete a la verga. Vete a la verga, vete a la verga. Please, Tatlong araw nang umalis sa mga magulang nito kaya tatlong araw na rin siyang mag-isa sa loob ng bahay. Kaya naman ayaw na niyang umalis o lumabas lamang sa kwarto niya. Di umano'y nakakarinig siya na nakapangingilabot na tunog sa labas ng kwarto nito. Mga gumagalaw na kagamitan at pintuang nagbubukas-sara. Pero sa tuwing lalabas siya ay wala siyang makitang ano o sino man sa paligid. Ang nakapagtataka pa ay sa tuwing papasok siya sa loob ng kwarto nito ay muli na namang bumabalik ang mga ingay sa loob at labas ng bahay. Dito ay nagpa siya na nga siyang paandarin ng ilaw at iset up ang camera upang kunan ang isang parte ng bahay kung saan nadalas ang pagpaparamdam. Aquí voy a dejar el celular grabando aquí. A ver si capta algo, porque la neta ya me harté de que estén pasando cosas y no sepa qué es. La voy a dejar grabando y me voy a ir al cuarto. Lo juro que no sé qué hacer ya. Me da mucho miedo, pero me da mucho miedo ver lo que hay. Vamos a ver, me voy a dar más de valor y vamos a ver.
Pero gaya ng una, walang ano o sino man sa paligid. Pero nang tignan niya ang record ng kamera, ay labis siyang napatakbo sa kilabot. ¿Qué pedo? ¿Por qué hace eso la cámara? Por ahí se escucha un ruido. Como por ahí. No mames, no mames, no mames. No mames, no mames. Me está dando miedo. Te lo juro que estoy temblando. No, no mames, no mames. No mames, no mames. No mames. Plebes, me estoy muriendo de miedo. Estoy aquí afuera de la casa. Me da miedo. Me da miedo meterme ya. No sé qué hacer. No sé qué hacer, plebes. Plebes, si me tocaran el corazón, me estoy muriendo. Isang gamit ang biglang nahulog at maya't maya pa ay isang dark figure ang sumilip sa likuran. Dito na nangilabot ang babae at kumaripas ng takbo palakbas ng bahay at ayon pa sa footage na ito ay tumawag siya ng pulis. Pero gaya ng iba nga, walang ano sino man ang nakita ang pulis sa paligid at loob ng bahay. Magpagayon pa man no sa palagay mo kamulti. Is it real or just an elaborate hoax lamang? Sa susunod na footage na ito ay makikitang maimbing ang tulog ng isang baby at sa gabing ito ay may makukunan ng baby monitor na nasa loob ng crib na ikakakabahala ng mga magulang nito. Bago pa man ang pangyayari ay may nauna pang nakuna ng kamera. Ang nakakatakot pa ay hindi nila ito may paliwanag. Ngayon, ang nakapture ng isa sa pangyayari ay ang kamag-anak nilang nagbabantay ng bata. Shay. Cheyenne. Ang nakakabahala pa ay nakikita na nilang ganito ang ginagawa ng baby sa una pang bahay na tinitirahan nila. Sa bahay ring iyon nakuna ng unang footage na naging dahilan upang lisanin nila ang tahanan. Ayon pa sa kanila, ang pamamalagi nila sa bahay na iyon ay laging may tinititigan ng baby at kung minsan ay bigla na lamang itong iiyak matapos tumitig sa kawalan. Tila ba may nagpapayak rito? Of course, wala silang idea sa kung ano ito hanggang sa makita nila ang footage na ito. Matapos nilang panoorin ang na-record ng baby monitor sa loob ng crib ng bata ay isang pangyayari ang kumimpal sa kanila. Well, ito ang footage na na-record nila. Ito ang rason kung bakit umalis ang mag-anak sa bahay. Naniniwala ang mga viewers na ang nakapture ay spirito o entity na siyang nagpapakita sa bata. Kung pagmamasdan mo ang maigi, ang shadowy black figure ay masasabing hindi ito tao lalo na tila ba lumulutang ito at marahang lumutang sa kisame nang mapadaan sa crypt. Kung ano man ito ay nananalangin ng mga magulang ng bata na hindi na ito sumunod pa sa panibagong bahay nila. At kung gayon man ay wala silang alam kung paano ito paalisin. Sa ngayon ay patuloy na nag-share ang pamilya nila ng mga paranormal video na nakukunan nila sa panibagong bahay nila at nagbabaka sakaling may makakatulong at makakapagbigay ng paraan kung paano ang gagawin nila upang maging safe sa panibagong tahanan nila.
Sa video naman ito makikita at papapanood ang isang frightening encounter sa isang abandoned haunted house. Unang makikita ang magkaibigang nagpunta sa isang abandoned haunted house at habang nag-i-explore sila rito ay biglang may mangyayaring magpapakulo at tayo ng balahibo nila sa sobrang takot. Gamit lamang ang camera ay ito ang makukunan nila. Watch closely. So, let's go in the house. Do we go in the warehouse or the... Let's go to the regular house. Alright. What the hell? Dude, seriously. Whatever happened to the fucking house? Oh. Look at your stairway. What is that? I think it used to be a garage or something. No, because the garage was that. It had to be. Yeah, that's like a warehouse, man. Look at the roof, it's all fucked up. Where? In there, shit, look. Oh, yeah. Door. What the fuck? Look at that shit. Huh? The glass. The oven. The oven door. Where? In the middle of the living room. The roof is all fucked up. Holy shit! Dude! Oh my... Go! Go! I could've sworn I saw a person. Dude, there's a person. Holy shit. Yeah, there is. Nick, I'm not... Fuck. Nang makapasok na nga sila sa bahay, unti-unti nilang pinapasok ang bawat silid at habang tinitingnan nila ito ay may makakapture ang camera. Nang magawi ang camera sa ceiling ay biglang isang dark shadow figure ang dumaan. Nang mapansin ito ng lalaking may hawak ng camera, agad niyang sumigaw at sinabihan ng kasama nito na tumakbo upang makalabas sa bahay. Dahil sa poor quality ng video ay hindi natin ma-identify kung ang nakuna na isang paranormal presence o isang tao lang din na namamalagi sa abandoned house. Either way, nakapangingilabot nga naman ang ganitong encounter at kung ikaw ang nasa sitwasyon nila, tatakbo ka rin ba? Door. Where? In the middle of the living room. The roof is all fucked up. Fucked up. Holy shit! Dude! Oh my... Go! Go! I could've sworn I saw a person. Isang lalaki ang nagmamaneho sa kalagitnaan ng gabi sa isang highway nang biglang may makukunan nitong nakapangingilabot na encounter. Pagmasdan mong maigi. Nakita mo ba, isang unidentified creature ang tumakbo at tumawid sa daanan sa kalagitnaan ng gabi. Sinasabing ang lugar na ito ay ang lugar kung saan maraming unggoy ang makikita, pero ayon sa mga sabi-sabi ay hindi ito basta unggoy lamang. Base sa postura at pagtakbo nito ay kakaiba ang nilalang. Pero ano nga ba talaga ito? Isa nga kaya itong unggoy o something else? Ang bidyong ito ay mula kay Isabel na naniniwalang may ebidensya itong patunay sa mga kababalaghang hindi may paliwanag. Ang bidyong ginawa nito ay pagpapakita ng ebidensya na may nakapture ang boss nito. Ayon sa kanyang boss ay nasa restaurant ito sa New Orleans na kilala sa tawag na Antone's Restaurant. Binibenta rito ang milyong-milyong halaga ng alak, kaya naman out of curiosity ay tinignan niya ito. Pero kung alam na niya kung ano ang naroroon ay hindi na siya nagpunta pa. Habang nandoon siya sa cellar ay kumuha siya ng mga litrato at isa rito ang may-ari ng restaurant na nagtutour sa kanya.
Sa photo makikita ang may-ari na hawak-hawak ang laptop nito habang nire-representa ang wine sa online auction. Ang boss niya ay nagpatuloy sa pagkuha ng mga litrato bago tuluyang umalis sa restaurant. Sa sumunod na umaga, nang tignan nito ang mga picture sa cellphone, ay may napansin itong kakaiba na siyang nirepresenta naman ni Isabel. Well, pagmasdan mong maigi. So this is the first picture that he showed me from the wine cellar. You can see this guy who is on his laptop at auction doing whatever. And here is the next picture that he took. So we all see that full body apparition. It looks like a woman in this like black Victorian dress. And when I was showed this, I genuinely had full body chills. This is insane. I've never seen anything like this, and I need to not be alone in seeing this because holy. Hindi pa nakakakita si Isabel ng ganitong pangyayari sa buong buhay niya at kung dalawa lamang ang tao sa loob ay sino o ano ang nakapture. Nananiwala siyang isa itong apparition na nakunan sa loob ng cellar at ang damit nito ay suot pang 1800s. Ang picture na nakuna ng boss nito sa loob ng cellar talagang nagbigay sa kanya ng kilapot at palaisipan sa kung ano nga ba talaga ito. Magpahanggang ngayon ay wala pa rin kasagutan si Isabel sa photo pero naniniwala ang mga viewers na habang tinitignan nila ang photo ay nakakaramdam sila ng kilapot. So ano sa palagay mo, Kamulti? Isa kaya itong patunay ng paranormal? Gusto mo pa saan ka ba ni Malam eh? Sa bula! Tatlong magkakaibigan ang sasaya sa isang bahay nang biglang may mangyaring katatakutan. Kaya naman hindi napigilan ng isa sa kanila ang tumawag. I should be home in about 10 minutes. I need you to stay calm though, okay? Okay, So calm, quiet, keep the door locked. Alright, do not go out of the room whatsoever. Nagkulong silang tatlo sa isang kwarto dahil sa malakas na tunog at ingay na naririnig nila sa ibaba ng bahay. Ang buong akala nila ay may nakapasok sa loob kaya naman tumawag sila ng pulis. Glass, was it metal? What did it sound like? I thought it was just like a big thud and then So you heard glass shatter? yeah. Ngayon ay dito na naging kakaiba ang mga nangyayari dahil matapos maglipot ng mga pulis sa bahay ay walang nakita ang mga pulis na senyales ng forced entry sa loob. Dahil sa wala silang makitang senyales ng trespassers ay umalis din sila. Magpagayon pa man matapos panoorin ang footage na narecord ng isa sa kanila ay may napansin nga silang kakaiba. Bago pa man makarating ng mga pulis ay nagpa siyang magkakaibigang imbestigahan ng ingay na naririnig nila. Pero sa mga oras na yon ang isa sa kaibigan nilang nakatira mismo sa bahay ay binuhat ang aso nito at mga gamit upang makalis. Labi silang kinilabutan sa mga nangyari. Well, ito ang footage na nakuna nila. okay, it's fine, There's okay. somebody there, they can't run. Okay. Alright, I'll see you soon. I love you. I love you too. Bye-bye. Bye.
Biglang may napansin ng isa sa kanila na gumalaw sa madilim na parte ng bahay. Kahit na hindi ito makikita ay mapapansin ito pag tinitigan ito ng maigi. Well, kung hindi mo makita ay ito ang review footage ng camera. Tila ba someone or something ang dumaan sa likod ng railing. Kung pagmamastang maigi ay mabilis itong dumaan at hindi man lang gumawa ng ingay. Tila ba lumulutang ito at mabilis na dumaan. Pero ang mas nakakatakot ay ang mukhang makikita. Kung pagmamasdan ngang maigi ay isang maputlang mukha ang makikitang nakatitig sa kanila. Naniniwala ang magkakaibigan na isang multo ang nakunan ng kamera nila. Para sa kanila ay tila ba isang floating head ang dumaan. Ayon pa sa kanila ay kung naipakita lang sana nila ito sa mga pulis ay ano kaya ang masasabi nila? Well, ayon sa source natin, magpahanggang ngayon ay wala paling update sa mga nangyari. Pero ikaw, Kamulti, ano sa palagay mo ang floating head na nakunan nila? Ang video ito na mapapanood mo ay real footage ng mga pangyayaring talagang magpapatayo sa kinauupuan mo. Ang YouTuber na ito ay nag-explore sa isang abandoned rain sewer ng mag-isa lamang. Gumamit pa ito ng GoPro camera na suot-suot nito sa noo. Ang footage na ito ay parang sa horror movie mo lang mapapanood at sa patuloy nga nitong pag-explore ay magiging kakilakilabot ang mga mangyayari. Umakyat pa ito sa isang hagdanan ng tunnel at nakakita ito ng strange abandoned backpack. Nakarinig ito ng tunog ng bakal sa paligid na hinihila, kaya naman kinuha nito ang stick upang hawakan at gamitin kung sakaling may mangyaring kakaiba sa loob ng sewer tunnel. Sinubukan niyang hanapin ang pinagmumulan ng ingay pero sa patuloy nitong paglalakad ay unti-unti nang humihina ang ilaw ng flashlight nito kaya naman nakakaramdam na siya ng takot sa katawan. Sa isa pang footage nito ay sinasabi niya nakita siya ng isang gigantic image na gumagalaw. Dito na siya tumakbo ng napakabilis makalabas lamang sa sewer tunnel at hindi na pinasyang alamin pa kung ano ito. So ano sa palagay mo, Kamulti? Is it real or just an elaborate hoax lamang?
Ang video ito ay na-record ng isang anonymous uploader sa isang hospital kung saan ang footage ay magpapakita ng isang strange things na mangyayari. Ayon sa context ng video ito ay isang individual ang naghihintay sa waiting room nang all of a sudden ay may mapapansin siya. Kaya naman kinuha nito ang cellphone at unti-unting kinunan ang pangyayari. Well, ito ang footage. Somehow, makikita ang isang shadow casting on the wall. Tila ba naglalakad ito? Well, maaaring galing lamang ito sa isang taong nasa paligid ng waiting room. Pero nang ilibot ang camera, walang makikitang ano o sino man na naglalakad o nakatayo man lang sa paligid ng waiting room. May mga nagsasabing maaaring isa itong multo o ligaw na espiritong patuloy na gumagala sa paligid ng hospital. Ang mga explorer namang ito ay nagpunta sa isang allegedly abandoned haunted building sa kalagitnaan ng gabi at habang naglalakad sila sa paligid ng bahay ay may maririnig na nga silang strange noises. Dito ay mapapatigil sila upang pakinggan pa ito ng mabuti. Di kalaunan ng pagtanto nila ang naririnig nila ay gawa lamang pala ng isang hayop. Pero not long after nang gumamit sila ng Connect ay dito mabibidyohan nila ang pinaniniwalaan nilang isang batang nagpakita sa kanila. Não se mexe, parado. É uma criança. Gumamit sila ng infrared camera at dito na-capture nila ang isang maliit na mga kamay. Vem cá. Mano, vem cá. Aqui. Mamão, ó. Joe, Pedro. Vem aqui. Dito ay makakarinig nga sila ng strange sound sa kadiliman ng paligid nila. Boa, mano. Que foi? Hindi sila sigurado sa kung ano ang pinanggagalingan ng ingay, pero mas naging katakot-takot ang paligid nung biglang may tumilapon sa kanila. Falando que escutaram uma criança falar aqui. Que foi? Isso, velho. Pedro. Pedro. Cara, que susto. Que foi, mano? Passa. Mayat maya pa ay biglang na-triggered ang isa sa paranormal devices nila. Você não relou, mano? Não, tô parado. So isa kaya itong evidence ng paranormal o gawa-gawa lamang din? Você não relou, mano? Não, tô parado. Ang video namang ito ay nagpapakita ng dalawang paranormal ghost hunter na nagpunta sa isang haunted Virginia clubhouse. Di umano ang clubhouse ay may malagim na nakaraan at may mga sabi-sabing may nagpapakita rito ng mga espiritu at kaluluwang naliligaw. How long have you been here? Habang nagsasagawa sila ng spirit box session ay biglang sumagot nga ang espiritu. Nang muli nilang tinanong ito kung naririto ba ito sa paligid nila, ay sumagot naman ito na ako, oo, at nagpakilala bilang si William. Who's you? What is your name? Sumagot pa ito na dalawa silang naroon at ang isa sa kanila ay
Di kalaunan ay nakadetect ang connect nila na tila ba hinahawakan si Jonathan. Right in the doorway. Right directly in front of you. It's touching you. Isa pa sa device nila ang nakalagay sa first floor ang siyang nakadetect ng anomaly at nagpatay sindi. Spirit. Yeah. Is Spirit doing that? Did you turn on the IR? Did you do that to the light? Nagtanong pa sila kung ilang katawan ba ang nasa ilalim ng lupa at sumagot naman ito ng isa lang. It is cold in here. It's really cold in here. Habang nag-iimbestiga sila ay patuloy rin na nakikipag-communicate ang spirit na nasa lugar at dito ay nagsabi pa ang spirit kung paano namatay ang isa sa crew na naroroon. You say Jeff or Jonathan? So isa kaya itong totoong paranormal activity na na-record sa isang haunted club o sadyang may explanation sa mga nangyayari? Ang video ito ay mula sa True Horror Stories. Unang makikita ang isang lalaking pumasok sa silid nito at naglalaro ng break game habang kinukunan nito. Humiga pa ito sa higaan niya. Maya't maya pa ay tumayo na nga ito at binuksan ng bintana. Muli nitong pinulot ang nilalaro at nagpatuloy sa ginagawa nito at dito magiging kapanapanabig na ang susunod na mangyayari. Hey Allah! Bigla siya nakaninig ng kakaibang ingay at nang bigla niyang tignan ang bintana ay isang kakaibang nilalang ang nakita nito. Apa suka tu? Muna. Mana ang kunci? Well, isa lamang pala itong kaibigan na gusto siyang takutin. Pero ang inaakala niyang kaibigan ay mapapalitan ng kakaiba. Saan ang bubul? Ano? Nakaramdam siya ng lamig at dito na nga ay sinara niyang muli ang bintana. And all of a sudden, something creepy will happen. Watch closely, Kamulti. Wow. Tuluyan na nga nitong itinigil ang paglalaro at nagpa siyang humiga na sa higaan nito. Oh. Nalimpungatan ito nang marinig niya ang tunog ng bintana na nagbubukas. Hindi na lamang niya ito pinansin, pero wag ka. Muli
Muli na naman itong tumunog na tila pa may nagbubukas nito. Alas 2:25 na ng madaling araw. Sa mahimbing nitong pagkakatulog ay muli na naman siyang nagising sa boses na tumatawag sa kanya. Bagib! Kung dagang bigay dyan, kunci. Inabot nito ang susi at tumayo upang ibigay ito sa kasama niya. Saan ko dagang bilog kunci ni Gib? Ako na tsagang ko, may aligan. Galit na galit ito sa panggigising sa kanya. Tuko pa ni. Nang tignan nito ang oras ay 3:04 na ng madaling araw nang biglang... Gib! Tapo ko tigil na peri, Gib! Isang nakakatakot na figura ang nasa mismong bintana nito. Abang Idin! Abang Idin, tato. Apa ko dapat mati. Baca apa? Abang Idin kita tahu. Baca apa? Abang Idin dia masuk. Natumba na nga siya sa kinatatayuan niya at unti-unti na nga pumapasok ang nakapangingilabot na nilalang. Allah Akbar! Abang Idin tengok lah. Pinikit na lamang nito ang mata sa sobrang takot. Idin! Sabar! Nang muli niyang imulat ang mga mata ay wala na ang nilalang. Well, yun ang akala niya. Ini tak dia. Ini semua pasal kau balik malam ni. Asal pula? Ang buong akala niya ay wala ito pero nang lingunin niya ang likuran at bigla na lamang itong lumitaw sa mismong harapan niya. Ini tak dia. Ini semua pasal kau balik malam ni. Asal pula? Well, ang jumpscare movie na ito ay based on true horror stories. Malam ni. Asal pula? And if you want to watch more of these videos, just click the link below. Malam ni. Asal pula? Nah, ngiro na. Buntis, dinadalo ng aswang na nag-aanyong baboy. Nahinaway kay baboy. Ba't kay baboy? Basta ang hirap dyan. Mapagsamantalang demonyo. Pero es que no. Uy, mira, para, pero es que ese man se pasa siempre con asco. Eso es un demonio muy... Well, kung ready ka na sa makapanindig balahibong mga footage nito, ay tara. Ano? Ang footage na ito ay nakuna ng isang CCTV camera. Ito ay nagpapakita ng isang pusa na tila ba pilit na hinaabot ng isang kamay na nagmumula sa itaas. Isang kamay ang pilit na umaabot sa pusa.
Kung pagmamasdan mong maigi ay mahaba ang kuko nito. Tila ba nagtataka rin ang pusa sa kung ano ang mahahabang kukong pilit na umabot sa kanya. So isa kaya itong aswang na pilit na inabot ang pusa upang biktimahin, o may iba kang naiisip sa kung ano ang kakaibang kamay na gustong umabot sa pusa, Kamulti? Or gawa-gawa lamang ito? Ang video namang ito ay mula sa TikTok ni Mega Bales na isang Pinay. O Kamulti, recorded ito mismo sa bansa. Ayon kay May, simula nang magbuntis ito ay nakakarinig na siya ng mga strange noises sa labas at paligid ng bahay nito. Ayon sa kanya ay madalas pa itong nangyayari tuwing hating gabi. Ito ang footage. Tila ba inaaligid siya ng isang nilalang at naghihintay ng tamang tiyempo. Hindi pa rito nagtatapos dahil nagpatuloy pa rin ang kakaibang ingay na naririnig niya. Gabi-gabi na niyang nararanasan na ganitong pangyayari at sa pagkakataong ito ay tila ba mas magiging agresibo ang kung anumang nilalang ang umaligid sa kanya. Maaaring isa itong aswang o any cryptic creature. Ma. Doon ka? Tay na, uy. Na, ngiro na. Tay na, ay kay baboy. Naniniwala si May na maaaring isa itong uri ng aswang tulad ng tiktik o manananggal na gusto siyang biktimahin. Sa kabutihang palad itong migil din ang mga umaligid sa kanya nang ipanganak na nga niya ang kanyang dinadala. Pero ikaw, Kamulti, ano sa tingin mo? Isa kaya itong aswang? At kung hindi, ay paano mo ipapaliwanag ang mga kakaibang tunog tulad ng baboy na ito? Ay kay baboy. At kay baboy. Basta ang hirap niya. Sa video namang ito makikita ang dalawang lalaking nag-imbestiga sa isang abandoned haunted house. Di umano ay marami sa mga viewers nila ang nag-request na puntahan nila ito. At nang nasa loob na nga sila at sinasagawa ang investigation, ay biglang may mangyayaring hindi nila inaasahan. Pagmasdan mo ang maigi upang makita mo. RPG Brasay. RPG Brasay. Bigla na lamang may sumilip sa kanila habang isinasagawa nila ang investigation. So ano sa palagay mo, Kamulti?
Is it a real ghost caught on camera? O maaaring isa lamang itong taong naninirahan sa abandoned house na tinignan sila. Ang video namang ito ay naipadala sa atin ng isa sa ating mga subscribers na tumangging magpakilala. Walang footage ay nagpapakita ng dalawang mag-asawang natutulog nang biglang ito ang mangyayari. Danay. Ay, Danay, ¿cómo comenzamos la cobija ya la? Parce, ahí yo sano, dormido. Mi novia ahí, vea cómo comenzamos la cobija. Adelantemos un momentico porque es que, parce, no, eso es algo como increíble. Yo no sé si la misa, no, vea, no sé si hay que traer un padre para echarle agua bendita a la casa, parce, pero es que no. Uy, mira, para, pero es que ese man se pasa siempre con aspo. Ay, parce, no, eso es un demonio muy un demonio muy ardiente. Es que digo que ese demonio, parce, yo no sé si se murió en una orgía o... Well, kayo nang umusga sa kung ano ang nangyayari. Pero kung pagbabasihan mo ang footage nito ay maaaring gawa-gawa lamang ito. But, what do you think, Kamulti? Totoo ba ito? Well, for me, it's not. Pero, posible ring totoo ito at kagagawan ng isang demonyo. Isa lang ang malinaw. I can't judge because hindi natin alam ang original source ng uploader nito. Ang video namang ito ay live na na-broadcast ng isang lalaking nagpunta sa isang kakahuyan nang biglang may makukunan siyang kakaiba on live. Palero que se quiera meter en algún lugar de estos. Estos son exploraciones. Y no necesitamos paleros ni fakes. ¿Ok? Ahí te encargo, nene. ¿Quién eres? Estás enfrente de mí en este momento. Se ve como que la silueta de una niña. ¿Lo están viendo? Es como traslúcido. Fuck off. Miren enfrente de la pantalla. Se ve translúcidamente una niña. Oye, niña. ¿Estás muerta? ¿Quién eres? Miren. Enfrente de ustedes se ve algo traslúcido. Y no hay manera de hacer fake con esto. ¿Quién eres? Isang small white silhouette ang biglang humarang sa kanya sa gitna ng daan. Hindi ito gumagalaw kaya pinagkamalan ng isa lamang itong damo, pero pagmasdan mong maigi ang susunod na mga mangyayari. Pinche mata me espantó. Dime quién eres. ¿Te quieres reír? Es la bruja, ¿verdad? Miren enfrente de mí. Se ve una imagen traslúcida. Esto es fuckingmente imposible. Esto es imposible. A ver, acércate a mí. Si eres un fantasma, acércate a mí. No mames. Me tiraron una piedra. Fuck. Sinubukan niyang tanungin kung isa itong multo pero steady lamang itong nakatayo hanggang sa biglang sumagot ito ng mama. Live itong nakunan at nai-record. So ano sa palagay mo? Totoo ba itong multo na nakunan ng camera? O isang well-prepared hoax lamang? Isang lalaki ang pumunta sa basement nito nang makarinig siya ng strange noises. I was saying earlier, most of the stuff does happen down here.
Alam ng lalaking mayroong kakaibang nangyayari sa basement nila, kaya naman kinuha niya ang cellphone upang i-record ito. Di umano ayon sa kanya, simula nang lumipat sila ay may mga kakaibang pangyayari na ang nararanasan ng pamilya nila sa bahay, lalong-lalo na sa basement. At luckily, sa pagkakataong ito ay mapapatunayan niyang totoo ang mga hinala niya. Those happen down here. And I mean, you can't really. There it is. It's freaky stuff right there, man. Yep, that's what you call it. I hate that. Freaks me out, man. It's giving me goosebumps. Boy, here we go with the door now. Yeah, look at that. It's creepy. So that door always swings wide open and it stays open. It doesn't ever close. Stay like that. Oh, there you go. Let go of it. Oh crap, that's freaky. Dahil sa palagian na itong nararanasan ng lalaki ay tila ba normal na ito sa kanya, pero hindi pa rin niya maiwasang kilabutan sa tuwing panunuorin niya ang footage nito. Ayon ba sa kanya ay masyadong mabigat ang pintuan at kahit siya na malaking mama ay nahihirapan itong buksan ng mag-isa. Ito rin ang dahilan kung bakit nilisan nila ng tuluyan ng bahay. Stay like that. Oh, there you go. Let go of it. Kahit na 2017 pa ito nakunan ay talagang makapanindig balahibo ang nangyayari sa loob ng bahay na ito. Si Josh, Sean at Rocky mula sa YouTube channel na Paranormal Nightmare TV series ay nag-imbestiga sa isang long-abandoned company housing ng Youngstown Sheet and Tube Company mula sa Ohio. Ang lugar ay binubuo ng mahigit 146 na apartment na naitayo noong 1918. Pero sa kasamaang palad ay nabankrupt ang kumpanya noong 1977 na kilala noon sa tahog na Black Monday dahil sa sakunang ito ay mahigit 5,000 trabahante ang biglang nawalan ng trabaho. News we've received this morning from Youngstown Sheet and Tube is just the worst possible news that we as your elected public officials could have received. Ang iba sa mga trabahanteng ito ay talagang nabaon sa utang at dahil na rin sa depresyon ay kinitil nila ang sarili nilang buhay sa loob ng apartment na ibinigay sa kanila. Sa paglipas ng panahon ay nanatili na lamang itong abandonado at nabubulok na ang bawat paligid. Pero marami sa mga taong pumupunta rito tulad ng mga renovators at iba pang bumibisita rito ay nakakaranas at nakakakita ng mga kakaibang nilalang, mga shadow figure at hindi may paliwanag na boses at tinig sa paligid. Yes, there's spirits here. There's sad spirits here. They lost everything and they have unfinished business and they don't know what to do. All those years, all those people that came in and lost their lives in here because they overdosed. There's a lot of ghosts here. Dahil sa mga sabi-sabing ito ay nagpasya ang magkakapatid na ito na pumunta sa apartment at mag-imbestiga. At dito na nga ay naghiwalay-walay sila kung saan ang isa sa kanila ay nagpunta sa loob ng isang silid na may nakitang nabubulok na bangkay. At ang dalawa naman sa kanila ay pumunta rin sa ibang silid upang isagawa ang investigation. At hindi na nga nagtagal ay makakarinig na nga sila ng kakaiba. Hi, my name is Rocky. Can you tell me your name? Are you in this house? Did you hear that? Dude, I spent that so like somebody else, Josh, and I thought it was Rocky. Pareho nilang narinig ang pangalang Josh na tumawag mula sa labas.
Narinig ng dalawang tinatawag sila ng kapatid nilang si Rocky, pero nang lumabas sila at hinanap ito ay napagtanto nilang hindi pala ito ang kapatid nila. Habang si Rocky naman ay nasa kabilang apartment at gumagamit ng spirit box habang tinatanong ang maaaring espiritong naroroon sa kung ano ba ang nangyari. Sa gabing yun wala rin kakaiba, pero sa sumunod na gabi ng pag-iimbestiga nila ay ito ang mangyayari. It's like when you're inside, you don't hear anything outside. Oh. What's wrong? What happened? Nothing. What are you doing? Why were you yelling, screaming? I wasn't. We were sitting outside on that front porch, and it sounded just like your voice yelling, scream, 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 like you heard a scream, and you're yelling for us to come help. No, It sounded just like your voice. I was sitting up here asking questions. I had the camera on me the whole time when you guys walked out. Naniniwala ang dalawa na narinig nila ang kapatid nilang sumisigaw na tila ba humihingi ng tulong. Dito nagpasya na nga si Josh na magsagawa ng investigation mag-isa sa itaas ng apartment. And dito na nga may makukunan din siyang very strange and creepy. My name is Josh. Can you please come in here and talk to me? Whoa. Okay, that was loud. Was that you? Nothing worse than being in a creepy ass house. I'll show you guys what I see. That's all I see is complete darkness. Marami nga silang nakunan na kakaiba sa loob ng apartment na nagpapatunay na talagang haunted ang lugar na ito. Pero nang umuwi sila at review nila ang footage, ay meron pa pala silang matutuklasan. Habang ini-interview nila ang isa sa developer ng lugar na ito, ay biglang may makukunang kakaiba sa background nito na talagang nakapangingilabot. And the one brother answered, and there were legs sticking out from behind the door because the other brother dropped dead, and he just left him there on the floor. Like there was nothing to it. Nakikita mo rin ba? Isang white silhouette ang tila ba gumagalaw sa likuran ng lalaki. Makikita ito sa background. Kung pagmamasdan ay marahan itong gumagalaw na tila ba gustong makipag-communicate sa kanila. So ano sa palagay mo? Maaari kayang isa ito sa mga espiritu ng mga taong nagpakamatay sa loob ng apartment? O may iba kang interpretasyon sa kung ano ang white silhouette na nakukunan ng kamera habang ini-interview ang developer nito? Ready ka na bang panoorin ng mga paranormal activity hindi may paliwanag ni numan? Tulad na lamang na lalaki itong muntik ng mapahamak ng maligno sa isang kakawian. Napaka-agresibong entity aktual na nananakit. Well, kung ready ka, eh tara.
Ang audio ito ay na-upload sa YouTube channel na Forest Fire number 21. Na-record ito around 2 AM, December taong 2014. Di umano ang uploader ay nakatira sa kagubatan at ayon pa sa kanya, ang ingay na maririnig sa audio ay nagmumula sa kalagitnaan ng kakauyan na nasa likuran ng bahay nito. Maririnig ang isang batang sumisigaw at kung pakikinggan mo pang maigi, ay maririnig din ang isa pang boses na nagsasabing, "Where are you?" Nakakabahalang ang isipin kung ano ang nangyayari lalo na't sigaw ito ng isang batang babae. Magpagayon pa man, di umano ang lalaking nakarecord ng pangyayari ay araw-araw na binabantayan ng balita upang malaman o makahanap ng kasagutan sa mga narecord niya. Sa kasamang palad ay walang naibalita na kaugnay sa insidente. So sino kaya ang mga hiyaw na ito sa kalagitnaan ng kakauyan? At 2:00 pa ng madaling araw. Isa kaya itong ebidensya ng paranormal activity o may iba kang eksplanasyon ka multi? Magpagayon pa man ay nanatili na lamang din itong misteryo sa internet. Isang ama ang nagsasabing habang nagtatrabaho ito ay biglang tumakbo ang anak nitong lalaki papunta sa kanya na tila ba galit. Dito ay nagsalita ang bata ng, "A man was moving things in the living room." Labis na nagtaka ang ama nito at dito ay sinamahan na nga niya ang anak sa living room at nakita ang mga gamit na nagkalat na. Kaya naman chinek nito ang security camera upang malaman kung ano ang nangyari at ang matutuklasan niya ay magpapakilabot sa kanya. Makikita ang maliit na laruang mabilis na gumalaw at dark bed na nag-slide sa sahig ng living room ng kusa. Dito na makikita ang maliit na batang tumakbo papunta rito at inihagis ito na tila pagalit. Pero nang bumagsak ito sa sahig ay mabilis itong nag-slide muli papunta sa bata. Buti na lamang natumba ang bata sa mismong unan. So ano kaya ang nangyayari ka multi? O sino ang sinasabi ng bata na a man was moving things? Meron kayang dark presence na nasa loob ng bahay nila? Ano sa palagay mo? Ang lalaki namang ito mula sa UK ay may YouTube channel na Englishman Woodsman.
Nag-upload siya ng mga video nito patungkol sa mga wild camping at woodland camping trips sa UK na mahigit 10 taon na niyang ginagawa. Karamihan sa mga video nito ay nag-uumpisa sa pagpapakita nito ng review sa mga camping gears at mga adventures nito sa kabundukan. Pero isa sa mga video nito ang talagang tumatak sa mga viewers, August 2023, na mag-upload ito ng video sa camping trip nito sa isang woodland malapit sa bahay niya. At ang mangyayari rito ay talagang makapanindig balahibo. Sa unang parte ng video, makikita ang paglalakad nito habang kinakausap ang mga subscribers. Itinuturo rin nito ang mga daanan sa lugar at ang mga bakas ng mga taong maaaring nag-camping sa lugar bago pa man siya makapunta rito. Someone's been here. There's a lot of rubbish around here. Yeah, look at the state of this. Does get used, doesn't it? Matapos ang 20 minutong paglalakad ay nagpasya na nga siyang tumigil sa isang lugar upang mag-set up ng mga gagamitin nito sa camping. Umupo siya habang kinakain ng noodles nito at nakikipag-usap sa camera. At makalipas pa ang mga minuto ay dito na magiging kakaiba ang paligid niya. Friday night, but I'm going away Saturday, so I've got a bit of a drive as well, so I didn't want to be tired, and it's going to throw it down Friday night as well, and rain camping is really good. Is that a badger? Hello? Tila ba may tao sa paligid niya dahil maririnig ang mga yapak sa likuran nito mismo. Pero nang tumayo siya at hanapin nito ay wala namang siyang nakikitang kakaiba o sino man sa paligid. Ang nakapagtataka pa ay nang magsalita ito ng hello ay tumigil ang mga yapak. Makalipas pa ang ilang minuto ay muli siyang umupo at nirelax ang sarili habang kumakain. Pero mas naging katakot-takot ang mga pangyayari. There's that noise again now. Hello? Hello? You got to better hear that. There's nobody here. Muli na naman itong narinig ang mga footstep at sa pagkakataong ito ay papalapit na ito sa kanya. Kung ibang tao lang ito ay malamang sa malamang ay umalis na ito sa lugar, pero muling umupo si Daniel at ipinagpatuloy nito ang pagkain ng noodles habang nire-relax ang sarili sa ikalawang pagkakataon. Makalipas pa ang mga minuto ay tila ba nakalimutan na nito ang mga yapak, pero habang lumalapat ang kadiliman sa kakahuyan ay muli na namang maririnig ni Daniel ang mga footstep. I'm going to be honest, I can't stay here now. I'm going to be a wimp. I don't care if people call me a wimp in the comments, but I can't stay here. I'm too unsettled. I'm nervous. I've done camping like this a load of times. I think I'm going to go find somewhere else to get this bivvy set up. But I'm leaving this spot. Dahil sa pangatlong beses na itong paulit-ulit na nangyayari ay nagpasya na nga si Daniel na lisanin ang kakahuyan upang makaiwas sa maaaring panganib na dulot nito. Hindi man matukoy kung ano nga ba talaga ito, pero dahil sa parang mga yapak ito ng isang tao ay maaaring merong taong i-stalk si Daniel. Malinaw na napakadelikado nito dahil hindi mo alam na anumang oras ay bigla ka na lamang atakihin nito, lalo na't mag-isa ka lamang sa isang lugar na hindi mo pa teritoryo.
Ayon pa kay Daniel ay maaaring isa itong hayop pero nagdadalawang isip siya dahil hindi ito tugma sa mga yapak ng isang hayop lamang. May mga nag-comment ding nagsasabi na hindi ganito gumalaw ang mga hayop at halatang steady lamang ito sa paglalakad. Kung ano sino man ito ay tama lamang ang ginawa ni Daniel na lisanin ang lugar. Dahil umabot ka sa yugtong ito ay nangangahulugang matapang kang nilalang. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ng mga ganitong content, mag-subscribe ka na at i-click ang notification. Huwag mo na rin kaligtaan i-like ang video. Baka bisitahin ka pa nila. Back in 2015, si Candice Gardner at asawa nito ay umattend sa isang Halloween party na naganap sa isang abandoned, allegedly haunted prison na may madilim na kasaysayan. Lingid sa kanilang kaalaman na isa pala itong maling pagkakamaling ginawa nila. Ayon kay Candice, sa buong magdamag na party nila ay ramdam niyang may nagmamasid sa kanya at simula ng gabing iyon ay may mga strange things na nangyayari sa bahay ni Candice. Naniniwala siyang isang malicious entity ang maaaring sinundan siya mula sa old prison, isang dark spirit na gusto siyang saktan at maging pamilya niya. Soon after the party ay nag-umpisa na nga siyang maka-experience ng hindi may paliwanag na activity sa bahay niya. Mga ilaw ng bahay nila nagpapatay-sindi habang natutulog sila. Mga pintuang nagbubukas-sara ng kusa. Pero ang pinaka nakapangingilabot ay ang spirito na agresibong nagtatapon ng mga gamit directly kay Candice. Ang insidenteng ito ay lalo pang lumalaban at tila ba gustong-gustong saktan nito si Candice. Habang natutulog si Candice ay nagising siya sa napakasakit na pag-atake sa kanya na tila ba isang unseen force ang umawak at malakas siyang hinila. At sabi pa nito ay nakakuha siya ng patunay. Isang gabi ay napaiglip silang mag-asawa habang nanonood sa TV ng sofa. Habang natutulog ang mag-asawa ay may nakapture naman ang CCTV camera na talagang nakapangingilabot na pangyayari. Ang mga paa ni Candice ay hinawakan ng hindi makitang nilalang habang binabalian pa itaas ng unseen force na nagpagising sa kanya. Nagpanik na ito at napasigaw sa sobrang sakit habang humihingi ng tulong sa asawa nito. Buti na lamang ay kasama nito ang asawa at agad na nagising sa pagkakatulog sa mga pangyayari. Matapos ang insidenteng ito ay malinaw ngang tila ba siya ang target ng malevolent spirit na sinasabi niyang sumunod sa kanya mula sa haunted prison. So ikaw kamulti, dadalo ka rin ba sa mga Halloween party na ginaganap sa isang haunted places? Ayot pa sa footage nito, magpahanggang ngayon ay ginagambala pa rin si Candice at ang pamilya nito na sinasabing malicious spirit.
Ito ay mula naman sa YouTube channel na Geeky Stuff. Ang channel na ito ay all about gadget reviews at walang kinalaman sa paranormal. However, this particular footage is out of ordinary. Isang gabi ay may napansin itong strange object na nagpapalibot-libot sa paligid ng higaan ng anak nito. Remember, ang lalaking ito ay hindi naniniwala sa paranormal. Kaya naman hindi siya sigurado kung ano ang nakapture ng baby monitor camera. Well, let's take a look. Hi guys, I don't believe in ghosts at all. I think it's absolute rubbish and all these orbs and energies and all that crap. But I was filming on the dome camera a couple of days ago, and at the bottom of my son's bed, which I'll also include a little screenshot of it if I can. But you can just see it just there. There, like that. Now, I thought I got the notification that my son had got out of bed and he was facing the camera at the bottom of the bed. I thought that was his little face. But then when you press play, the video flies off. See that? Let's go back. And again, flies off. Keep dragging it back. You can just see it. So I have no idea. There's no wind in there or anything like that. No breeze. It's the windows are all shut. It looks a bit freaky, doesn't it? Let's look at it. I'll show you that, guys. See if there's any people out there who actually believe in ghosts or orbs or any sort of type of energy. Makikita nga ang isang orb na nasa tabi ng higaan ng anak nito. May mga nagsasabing maaaring isa lamang itong insect. Pero tila ba meron itong mukha? Pero what do you think? Isa kaya itong extraordinary? O just a simple thing with simple explanation? Man, that bitch so clear too. That bitch so good. You walk that bitch, that's so ass. Hey man, what you do? Kung minsan masaya ngang maging loko-loko, pero minsan may mga pangyayari hindi mo inaasahan at mapapasabi kang, okay, tama na. Some pranks on people, boy. Pick it up. Bigla na lamang isang napakalakas na kidlat ang tumama sa bakuran nila. Agad nilang ikinatakot at nagtuwan pa sila. Makapasok lamang. Pick it up. What? Oh my god, Tiago! Go! Oh my god! Oh my god! Oh, holy! Whoa! What the heck was that? What? Holy shit! Ang video ito ay na-shared sa internet ng anonymous uploader. Ang video ay nagpapakita ng lalaking nagsasagawa ng paranormal investigation sa pinaniniwalaang cursed object na nasa loob ng isang bahay. Nang pumasok siya sa haunted house ay gumamit siya ng thermal camera habang tinitingnan ng bawat silid upang makita kung may fluctuation o heat temperature ba siyang makukunan. Pero sa halip ay iba ang makikita nito na talagang magpapayanig ng buong kalamnan at katawan niya sa sobrang takot. What the hell? What is that? What the? Nakita mo ba? Makikita sa thermal imaging camera ang figura ng isang batang nakasilip sa harapan niya mismo. Pero nang agad nitong hinawi ang camera na walang bata sa harapan niya.
Ang nakapagtataka pa ay walang space na maaaring pagtaguan ng bata sa pader. So isa kaya itong living proof ng paranormal na nakunan ng thermal camera? O may iba kang eksplanasyon sa bidyong nakunan niya kamulti? Ang grupo ng paranormal investigator na ito ay nagpunta sa isang abandoned haunted asylum. Di umano ang haunted abandoned asylum ay pinakikitaan ng mga bad spirit tulad na lamang ng mga multo at mga kaluluwang hindi matahimik na maaaring dating nakatira sa asylum. Bago pa man sila tuluyang makapasok at umpisahan ang exploration nila sa loob ay may na-record na nga silang kakaiba. Panurin mo maigi. But any people that could feel things, any empath that could feel things here? Oh. Empath that could feel things here? Oh. Empath that could feel things here? Oh. Isang sigaw ang narinig nila sa paligid ng asylum pero hindi nila makita kung saan ito nagmumula. Magpagayon pa man ay nagpatuloy pa rin sila at ang mga sumunod pang mangyayari ay talagang magbibigay na ng question sa mga iisipan nila. I know you could feel me. I know this. I do have an attachment here. I heard a scream earlier. Was that you? Oh. Oh. Okay. Pumasok na nga ang lalaki sa loob ng haunted abandoned asylum at dito sa loob ng silid na ito ay may maririnig na naman siyang kakaibang tunog. Hey, movement over there now. Oh, you hear that? Where's it coming from though? Sounds like... Okay. Oh hell no. Yo. No. 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 Okay. Oh hell no. Yo. No. 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 These windows are blocked. There's no animals in here. No. 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 That ran towards us. Dahil na nga sa pangyayaring ito ay nagpasya na nga silang gumamit ng voice recorder upang mas makipag-communicate sa kung anumang klaseng nilalang o entity ang naroroon. Coming. So ano sa palagay mo ang pagpaparamdam at mga kakaibang na-record ng camera nila kamulti? Totoo ba talagang may multo sa isang haunted asylum? Well, ano sa palagay mo? Ikaw na ang humusga. Is it real or just an elaborate hoax lamang? Oh hell no. Ang dalawang magkaibigan ito ay kumakain ng McDo sa loob ng sasakyan nila and out of nowhere ay may mangyayaring talagang magbibigay kilabot at takot sa kanila. Hi! Oh my god, Tiana, go! Go! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Tiana! It's okay, honey. Isang creepy looking face ang gumulat sa bintana nila. Tiana! Tiana! Oh my god! Oh my god! Ayon kay Amber, ang creepy woman ay bigla na lamang lumitaw sa likod ng bintana ng sasakyan nito at sinusubukang buksan ang passenger door nila ng ilang beses. Ayon pa kay Amber ay labis siyang nagulat at sa unang tingin ay napagkamalan niya ang babae na isang zombie.
Pero definitely ay hindi ito zombie guys. Well, matapos ang insidenteng ito ay pinost niya ito at dito na nga napag-alaman niyang marami rin pala sa mga taong nasa paligid ng lugar ang nakakaranas ng parehong pangyayari kung saan gusto rin pumasok ng babae sa mga sasakyan at maging sa mga apartment at kabahayan. Kaya naman mag-ingat ka sa mga parking lot at isara na mabuti ang pintuan ng bahay mo at baka makita mo rin siya at pasukin ka. Oh my god, Tiana, go! Go! Oh my god, oh my god! Oh my god! Tiana? July 16, 2024, isang lalaki na nagngangalang JB ang mag-isang nasa loob ng living room ng bahay nito habang nanonood ng TV. Pero sa hindi inaasahan ay makakarinig na nga siya ng strange sound na nagmumula sa second floor nito. Well, hindi lang ito ang unang beses na naranasan niya ito dahil nagpalipat-lipat na siya ng bahay upang makaiwas at makalayo sa entity yung gumagambala sa kanya. Pero tila ba ayaw siyang tantanan nito. Sa pagpunta na nga niya sa second floor ng bahay nito ay ito ang makukunan niya. See that, man? Those damn noises again. Welcome to my life. Naririnig mo rin ba, Kamulti? Well, talasan mong maigi yung pandinig mo. Hello? Hello? I'm by myself. Hello? Hello? Shit. Somebody fucking around in there. There's definitely somebody in there. Could have sworn I seen somebody walking in there. The light switch is right here. I'm coming in. Ooh. 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 Swore I saw somebody in there.
Okay. Maririnig ang nakapangingilabot na tunog ng babaeng nasa loob ng di matukoy na parte ng bahay ni JB. Bigla rin nagsara ng kusa ang pintuan sa isang silid at makikita ang isang shadow figure na dumaan rito. Pero nang buksan niya ito ay walang ano o sino man sa loob ng kwarto. So ano sa palagay mo ang nangyayari sa loob ng bahay ni JB? Ang video namang ito ay mula sa YouTube channel na Mind West Ghost Hunter. Ang lalaki sa footage ay nagpunta sa isang notorious abandoned jail na tinaniniwalaang haunted ng mga espiritong dating nakakulong sa loob ng bilangguan. Di umano ay nakakarinig sila ng mga disembodied voice, mga yapak at ingay ng isang babaeng bumabalot sa loob ng kulungan. Sa patuloy nga ng pag-iimbestiga ng paranormal investigator sa loob ng jail ay biglang may makukunan na nga siyang nakapangingilabot. Tutukan mong maigi at huwag kang kukurap sa bawat sandali ka multi. Could you move something? You could tap on a wall, on a table. What the heck was that? Heard something on that wall right there. It sounded like a... Did you just tap on this wall? If that was you, could you do it again? It sounded like it could have been like this right here. Did you just move one of these spoons on the wall here? If you moved it again, that would be phenomenal. You can use whatever energy you need. You can use energy from my cameras, my voice recorder here. What the heck? Okay, now I'm hearing more noises. Are you moving stuff around over there? I can hear you over there. Holy crap, you guys. It's actually starting to feel colder in this room right now. Especially in this area. It's almost like someone's like standing right here. Nakaranas na nga si Ian ng mga pagpaparamdam sa paligid niya, pero kahit na kinikilabutan at nanlalamig na siya sa takot, ay nagpatuloy pa rin siya sa pag-iimbestiga sa loob ng bilangguan. At dito sa patuloy na pagililibot niya ay may makukulan siyang kakaiba. Harry, are you here with me? Make a sound if you're in here. Whoa. Thank you. I just heard that. That was like a knock on the wall. Harry, if you knocked on this wall, or one of these walls, could you do it again? Okay, he is definitely in here. Harry, I heard that you smoked a lot of cigarettes. They said that you smoked 150 to 200 a day. What do you got to say about that? That's quite the addiction. I guess I can't blame you. I can only imagine what it'd be like to be stuck in a place like this. Could you show yourself? Are you aware that this jail is no longer functioning? Your sentence is over. It's kind of weird. Some of my photos are turning out really hazy looking. That's so weird. I don't know what that's about. Is that you I'm seeing, Harry? I'm getting like these hazy photos. It looks like there's like a fog in here. Well, that one's completely clear. Where'd it go?
Harry, you lighting up a cigarette in here? It almost looks like smoke in here. Yeah, that's weird. It's like gone now. I'm not smelling anything. That was weird. It literally looked like there was a bunch of smoke in here or something. It's almost as if he is still in here, sitting in this bed, just smoking away. That is so freaking crazy. So freaking crazy. Whoa. Oh my god. I heard that. It literally sounded like a groan. That was in this cell with me. I am definitely not alone in here, guys. Dito ay gumamit na nga si Ian ng spirit box upang mas maliwanagan at magkaroon ng kasagutan sa entitying maaaring nasa paligid ng kulungan na kinatatayuan niya. Are there any inmates here that'd like to speak to me? I've got a spirit box here. It's a device that you could speak through. Who's in here? Whoa. That sounds like a man's voice coming through there. Could you speak again? Whoa. It's hard to make out what's being said, but I'm definitely hearing someone talking. How many spirits haunt this jail? Whoa! That sounded like you said 11. That is a lot of different spirits, if that's true. What did that say? That sounded like broken neck. Who am I speaking to? Joseph! Oh my god! It just said Joseph! No freaking way, he's the one that fell. He fell from the 3rd floor of the squirrel cage. Joseph, is that you? What were you thinking climbing that cell? Whoa. What was that? The sound came from up there. Hello? Inmate, if that's you, reach out of your cell. Oh, God. Holy crap. What sucks is there's no way for me to investigate that. I can't go up there. The 3rd floor is completely sealed off. And look, there's no way anybody would be in there. Why don't you make some more noise? Oh. That came from in here. Hello? That came from in this cell. Noises everywhere. Sa patuloy na pagtatanong ni Ian sa spirit box ay sumagot na nga ito at dito pa sinabi ng spirit box merong 11 spirit na nakapaligid sa kanya. Nang mapunta na nga siya sa solitary confinement ay muli may marireceive na naman siyang nakakapangilabot na message. If there's somebody in this cell, could you touch that green light? You just did it. Okay. Thank you. Could you touch it one more time? Holy crap. Okay, there's somebody in here. How did you end up in solitary? Did you fight somebody? Yes. Oh, guys, I'm getting goosebumps right now. I'm getting really creepy feelings. Is it okay that I'm back here?
Do you not like me over here? Oh, no way, guys. He wants me gone. If you want me gone, I dare you to try to scare me out of here. Holy shit! It just knocked my K2 off of that cell door. Did you see that? Nagre-response nga kay Ian ng EMF at sa patuloy na pagtatanong ni Ian ay bigla na ngang nahulog ang EMF sa sahig. Kinilabutan man sa pangyayari ay nagpatuloy pa rin si Ian at sa mga sumunod na mangyayari ay talagang may mangyayaring hindi na nga niya inaasahan. Watch closely. I'm not really sensing anything in there. So I guess... What the heck was that? What? Holy shit! That rag just moved! What? Look! There's nobody in here! Dude, something just moved that rag. It was in this cell. Holy shit. Oh my god. I can't believe that. Oh, god. I'm actually starting to get freaked out in here. Let me step out. How do you explain that? That ray, I saw it twice. First, I saw it in the corner of my eye, and I didn't know quite what it was. And then when I turned around, it did it again. Man, I hope I caught that on camera. Holy. Laking gulat niya nang bigla na lamang gumalaw ang towel na nakasabit sa rehas. Pero nang puntahan niya ang loob ng rehas, ay walang ano o sino man ang naruroon maliban sa isang manika. Hindi man niya may paliwanag ang mga pangyayari ay naglakas loob pa rin siyang ipagpatuloy ang investigation at sa pagkakataong ito ay napunta siya sa infirmary room and all of the sudden, something is coming behind him. No way. No way. I just heard footsteps. Hello? Who's up here? Holy crap, what is going on up here? What the heck is that? Oh, shh. What the heck is that? Oh, shh. It sounds like two people talking now. Sheriff? Is that you? Are you talking with your wife? Oh my god. Something just moved. Look. I gotta move this door. What? Oh my god! I just saw that cabinet door shut by itself.
Laking gulat niya dahil nakakarinig na nga siya ng mga footstep na papalapit sa kanya. Pero hindi pa siya nagpatinag dahil sa pagpapatuloy niya ay nakita naman nito ang isang closet na nagsara ng kusa. Pero nang puntahan niya ito ay walang sino man ang nasa loob. Magpagayon pa man ay nagsagawa na nga siya ng spirit box session upang mag-attempt na makipag-communicate muli sa entity nasa loob ng kulungan. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang basta kasagutan ang makukuha niya dahil meron ding makukunan ng kamerang hawak-hawak nito. Oh man, I need to get out of here. I don't feel so great. I'm starting to feel really lightheaded. And I'm feeling really nauseous too. Oh, holy f***. I swear to God, I just see the shadow. It went into the bunk bed where the axe is. Isang dark shadow ang nakunan ng kamera nito na gumalaw sa loob ng selda. So ano kaya ang mga na-record na ito? Evidence kaya ito ng real paranormal activity o ang lahat ng mga napanood natin ay sadyang gawa-gawa lamang? Ikaw na ang humusga. By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at ihit ang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong manonotify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.